Magandang araw po sa lahat ng tagapanood. Kasalanan ba ang pagsasarili o masturbasyon? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat. Narito ang pinalawak na paliwanag kung kasalanan ba ang masturbasyon o pagsasarili ayon sa Biblia at sa paniniwala ng simbahang Katoliko. 1. Pagtingin ng Biblia sa masturbasyon. 1:1. Kawalan ng direktang pagbanggit. Walang eksaktong talata. Sa kabuuan ng Biblia, walang eksaktong talata na nagsasaad na ang masturbasyon ay kasalanan. Ang kakulangan ng direktang pagbanggit ay nagbigay daan sa iba't ibang interpretasyon at debate sa mga teologo at mananampalataya. 1.2 Genesis 38:8-10. Konteksto ng kwento. Si Onan, anak ni Judah, ay inutusang pakasalan ang biyuda ng kanyang kapatid upang magkaanak sa pangalan ng yumaong kapatid. Sa halip na sundin ito, ibinuhos niya ang kanyang binhi sa lupa upang hindi magkaanak. Dahil dito, pinatay siya ng Diyos. Ang akto ng pag-iwas ni Onan ay madalas gamitin bilang basehan upang ipakita ang disapproval ng Diyos sa pagsasayang ng binhi. Implications. Ang kwento ni Onan ay madalas na iniugnay sa issue ng masturbasyon. Ngunit mahalagang tandaan na ang akto ni Onan ay hindi eksakto ang masturbasyon, kundi isang form ng coitus interruptus withdrawal method upang iwasan ang prokreasyon. Ang kanyang pagkondena ay higit sa kanyang pagsuway sa utos ng Diyos at pag-iwas sa responsibilidad. Mateo 5:28. Pagtingin na may pagnanasa. Sa Mateo 5:5-28, sinabi ni Jesus na ang sinumang tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ang talatang ito ay ginagamit upang suportahan ang ideya ng anumang sexual na akto, kabilang ang masturbasyon na kadalasang sinasamahan ng malalaswang pag-iisip ay isang kasalanan. 2. Pagtingin ng Simbahang Katoliko. 2.1 Katekismo ng Simbahang Katoliko, CT 52. Ayon sa Katekismo ng Simbahang Katoliko, ang masturbasyon ay itinuturing na isang intrinsically and gravely disordered action. Ipinapaliwanag dito na kahit na ang akto ng pagsasarili ay hindi laging sinasadya o may kasamang malubhang pag-iisip, ito ay labag pa rin sa natural na layunin ng sexualidad ng tao. Ang sexual na aktibidad ay nilalayon ng Diyos na maganap sa loob ng kasal at bukas sa prokreasyon. Sa 2.2, Doktrina ng Kasalanan, mortal at venial, ang Simbahang Katoliko ay nagtuturo na ang kasalanan ay maaring mortal o venial. Ang masturbasyon ay tinuturing na mortal na kasalanan kung nagtataglay ito ng tatlong kondisyon: grave matter, full knowledge, at deliberate consent. Subalit, kinikilala din ng simbahan na may mga salik tulad ng immaturity, habitual sin, anxiety, o iba pang psikolohikal dahilan na maaring magbawas ng moral na pananagutan ng individual. Mga sirkumstansya at pastoral na payo. Pag-unawa sa konteksto. Ang Simbahang Katoliko ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pastoral na pag-unawa. Hindi lahat ng kaso ng masturbasyon ay dapat ituring na mortal na kasalanan. Mahalagang isaalang-alang ang mga sirkumstansya ng individual at magbigay ng nararapat na tulong at gabay upang makatulong sa paglago ng moralidad at espiritualidad. Mga referensya at opinyon ng mga teologo. Frontier.1 St. Thomas Aquinas. St. Thomas Aquinas. Si St. Thomas Aquinas, isang tanyag na teologo ng Simbahang Katoliko, ay nagbigay ng teolohikal na paliwanag ukol sa sexual na moralidad. Ayon sa kanya, ang lahat ng akto na naglalayon lamang ng sexual na kasiyahan at hindi bukas sa prokreasyon ay itinuturing na labag sa natural na batas. Ang kanyang mga aral ay patuloy na ginagamit bilang gabay sa moral na pagtuturo ng Simbahang Katoliko. Contemporary theologians. Modernong pagtingin. Maraming modernong teologo ang nagtuturo na ang masturbasyon ay dapat suriin sa konteksto ng kabuuang moral at espiritual na buhay ng individual. Ang iba ay naniniwala na mahalaga ang pastoral na pag-unawa at pagpapayo sa halip na tahasang paghatol. Ang mga ito ay naglalayo na bigyan ng suporta ang mga individual na nakikipaglaban sa issue na ito at tulungan silang lumago sa kanilang pananampalataya. 4. Mga practical na payo at pagpapahalaga. 4.1 Pag-unawa at pagpapayo. Sakramentong kumpisal? Ang Simbahang Katoliko ay nagbibigay ng payo na ang mga taong nakikipaglaban sa kasalanan ng masturbasyon ay dapat humingi ng tulong sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal at makipag-ugnayan sa mga spiritual directors o mga pari. Ang pagsasagawa ng mga virtud tulad ng chastity, pagdarasal, at regular na pagtanggap ng mga sakramento ay mahalaga upang malabanan ang tukso. 4.2
Paglago sa virtud, kalinisan at chastity. Ang pagpapahalaga sa kalinisan at chastity ay hindi lamang para sa iwasan ang kasalanan, kundi upang lumago sa tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ang pagtutok sa mga positibong aktibidad tulad ng mga apostolic work at community service ay makakatulong upang mailihis ang atensyon mula sa mga tukso. 5. Mga practical na aksyon. 5.1. Edukasyon at pagbubuo ng konsensya. Tamang kaalaman, mahalaga ang edukasyon sa sexualidad na naayon sa mga aral ng simbahan. Ang pagbibigay ng wastong kaalaman at paghubog ng tamang konsensya ay makakatulong upang mas maunawaan ng mga tao ang dignidad ng sexualidad. 5.2. Pagtutok sa pamilya. Ang suporta ng pamilya at komunidad ay mahalaga sa pagbuo ng isang malusog na pananaw sa sexualidad. Ang bukas na komunikasyon at gabay mula sa mga magulang ay makatulong sa mga kabataan upang maintindihan ang mga issue na may kinalaman sa sexualidad. 6. Paglago sa espiritualidad, Diyod. Relasyon sa Diyos. Ang pinakamahalagang aspeto ng paglaban sa tukso ay ang malalim na relasyon sa Diyos. Ang regular na pagdarasal, pagbabasa ng Biblia at pakikilahok sa mga sakramento ay mga paraan upang mapalakas ang espiritual na buhay at mapalalim ang pagmamahal sa Diyos. 6.2. Mga sakramento, ang sumahok sa mga sakramento. Ang pakahok sa mga sakramento, lalo na ang Eucharistia at kumpisal, ay mahalaga upang makatanggap ng biyaya ng Diyos na magpapalakas sa atin laban sa tukso. Ang Eucharistia ay nagbibigay ng espiritual na sustento, habang ang kumpisal ay nagbibigay ng kapatawaran at kalakasan upang magpatuloy sa landas ng kabanalan. 7. Mga referensya at karagdagang pag-aaral. Para sa mas malalim na pag-aaral, narito ang ilang mga rekomendadong babasahin at referensya. Katekismo ng Simbahang Katoliko, Catechism of the Catholic Church, Summa Theologica ni St. Thomas Aquinas. Mga encyclical letters. 9. Historical and cultural context. 9.1. Historical context. Sinaunang panahon. Sa panahon ng Lumang Tipan, ang kulturang Hebreo ay nagbigay diin sa pagpapalaganap ng lahi at pagpapanatili ng pamilya. Ang pag-aasawa at prokreasyon ay itinuturing na pangunahing layunin ng sexualidad. Ang pagsasayang ng binhi tulad ng ginawa ni Onan ay tinuturing na labag sa utos ng Diyos. Panahon ng Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan, si Apostol Pablo ay nagtuturo ng mga aral tungkol sa sexual na moralidad, chastity, at kahalagahan ng pag-iwas sa sexual na immoralidad. Ang kanyang mga sulat ay nagbibigay ng gabay sa mga unang Kristiyano tungkol sa tamang pamumuhay na nakatuon sa kabanalan. Whole context. Modernong pananaw. Sa modernong panahon, ang kultura at media ay nagkaroon ng malaking impluensya sa pananaw ng mga tao tungkol sa sexualidad. Ang malayang pagtalakay sa sexual na mga issue ay nagbigay daan sa iba't ibang opinyon at debate tungkol sa masturbasyon at iba pang sexual na gawain. Katolisismo at sexualidad. Ang Simbahang Katoliko ay patuloy na nagtuturo ng mga aral tungkol sa sexual na moralidad na nakatuon sa dignidad ng tao at layunin ng sexualidad sa konteksto ng kasal. Ang mga aral na ito ay naglalayong magbigay ng gabay sa mga mananampalataya upang mapanatili ang kalinisan at kabanalan sa kanilang buhay. Mga praktikal na hakbang at pagpapayo. 10.1 Personal na pag-unlad at pagtanggap ng sarili. Mahalaga ang pagtanggap sa sarili at pagkilala na ang bawat tao ay may kahinaan. Ang pagkakaroon ng tamang pag-unawa sa sariling sexualidad ay makakatulong upang magpatuloy sa landas ng kabanalan. Disiplina at self-control. Ang pagpapalago ng disiplina at self-control ay mahalaga upang malabanan ang tukso. Ang pagsasagawa ng mga positibong gawain, pag-iwas sa mga sitwasyong nagdudulot ng tukso at pagpapalalim ng relasyon sa Diyos ay makakatulong upang magkaroon ng mas matatag na moralidad. 10. Tort systems. Suporta mula sa komunidad. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa pamilya, kaibigan at komunidad ay mahalaga upang malampasan ang mga hamon sa buhay. Ang pakikilahok sa mga support groups o pagsali sa mga retreat at spiritual activities ay makakatulong upang lumakas ang pananampalataya at magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Pastoral counseling. Ang pagkonsulta sa mga party o spiritual directors ay mahalaga upang makatanggap ng tamang gabay at payo. Ang pastoral counseling ay nagbibigay ng pagkakataon upang maunawaan ang mga personal na issue at makahanap ng mga solusyon na naayon sa mga aral ng Simbahang Katoliko. 11. Pagpapalago ng espiritual na buhay. 11.1 Regular na pagdarasal.
personal na panalangin. Ang regular na pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng personal na panalangin ay mahalaga upang mapalalim ang relasyon sa Kanya. Ang panalangin ay nagbibigay ng lakas at gabay upang malabanan ang tukso at mapanatili ang kabanalan. Panalangin ng komunidad. Ang pakikilahok sa mga communal prayers tulad ng misa, rosaryo at mga novena ay mahalaga upang lumakas ang espiritual na buhay. Ang sama-samang panalangin ay nagbibigay ng inspirasyon at suporta mula sa komunidad ng mananampalataya. 11.2 Pagbabasa ng Biblia. Refleksyon sa salita ng Diyos. Ang regular na pagbabasa at pagmumuni-muni sa salita ng Diyos ay mahalaga upang maunawaan ang kanyang kalooban. Ang Biblia ay nagbibigay ng gabay at inspirasyon upang magpatuloy sa tamang landas ng kabanalan. 11.3 Pagtanggap ng mga sakramento. Eucharistia. Ang regular na pagtanggap ng Eucharistia ay nagbibigay ng espiritual na sustento at kalakasan. Ito ay nagpapalalim ng relasyon sa Diyos at nagbibigay ng biyayang kailangan upang malabanan ang tukso. Kumpisal. Ang regular na pagtanggap ng sakramento ng kumpisal ay mahalaga upang makatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan at magkaroon ng bagong simula. Ang kumpisal ay nagbibigay ng pagkakataon upang suriin ang sarili, magsisi at magpatuloy sa landas ng kabanalan.